Welcome na naman sa bagong episode. Tara, check natin itong bootleg na HGCE Destiny. Welcome na naman sa panibagong episode, guys. Welcome to Shonix Channel. Ayan. Ito po ang re-review natin. Si HGCE Destiny Gundam Hain Western Floss Custom. Kung napapansin nyo, iba yung kulay niya sa regular na Destiny. Kulay orange siya. Yung ito yung manual niya. So, ito, gawa ni Daban. Daban model. Bootleg pa din. Ayan, ito yung instructions manual. Itong likod. Straight copy sa original. Ayun. Ngayon, yung box kasi, guys, naitapon ko na. Oh no! So, punta tayo sa accessories na kasama niya. Nakalagay na siya dito sa plastic na ziplock. Ito yung kanyang mga accessories na kasama. So, first, ito yung may kasama siyang stand. Ito V stand. So, pero hindi ko siya ginagamit. Never ko siyang ginamit, guys. Tapos, sticker, and then beam shield. Ayun. Yung effect parts do sa kanyang ano bang ano yun? Anong pangalan? Aron Knight ba? Hindi siya Aron Knight eh. Ito yung effect part ng kanyang beam sword. Tapos yung kanyang extra 2 hands na naka ganyan. Ito yun. Effect part niyan. Ayan. Tapos, effect part sa beam boomerangs. Ayun. Tapos, polycaps na extra. Charan. Ayan. May mga extra parts pa. So, nasan yung kit? Ito. Actually, guys, kasama ito sa accessories tong Wings of Light. Wings of Light niya made of plastic. Yung sa master grade, parang made of, di ko alam kung anong materialis yun eh. Made of plastic na di ko malaman. Ayan. Angas, di ba? Tingnan nyo yung action pose. Angas, di ba? Yun. Punta tayo ngayon sa kanyang sa mismo kit. Punta tayo sa mismo kit ngayon. So, ito siya, guys. Grabe yung proportion na itong kit na to, guys. Parang feeling ko mas maganda yung proportion niya sa master grade. Feeling ko lang Ang ganda, guys eh. Yung build quality ng Daban ng bootleg na to, maganda, guys. Maganda siya yung build quality niya. Ang ayaw ko lang dito, yung nga medyo soft yung mga polycaps niyan. Pero okay na. Sa halagang 299 pesos. Ayan. So, tanggalin natin yung backpack. Pakita ko sa inyo. So, yun, punta muna tayo sa mismong kit. Ito yung body. Ito yung pinaka-kit. Ayan. So, as you can see, tinanggal ko yung backpack niya. Wala naman siyang falling parts. Walang nalalaglag. Solid naman siya. So, problems. Ang nakikita kong problems dito sa kit na to, parang etong arms na to, naiikot kasi yan, guys. Naiikot yan.
ito, may ikot yan, yan, no? Meron siyang movement. Parang feeling ko anytime malalaglag siya. Kasi itong kasing part connector dito sa loob is merong polycaps. Which is, sabi ko nga kanina, yung polycap na yun is parang malambot siya. Yun lang ang ayoko sa kit na to. Ayan, ano pa ba? Etong abs niya medyo malambot. Yung ab crunch niya medyo malambot. So medyo magbe-bend back siya pagka dinidisplay. Tapos ano pa ba? Actually itong kit na to medyo matagal na sa akin guys, ngayon ko lang na review. Ano na to sa akin? May ano na to guys sa akin, may kulang-kulang 1 taon. Naka-display lang siya as in. May alikabok nga eh. Sunod, punta tayo sa wings. Ito yung wings. Ang nakikita kong problem sa wings ay yung hindi kahit anong pilit ko ikabit yung dalawang plastic, kahit anong pilit kong pagdikitin na ganyan, bumubuka. Ayun, no. Meron siyang ayan, no. Siguro ma-fix to ng anong tawag dito? Ng ano ba tawag ko? Ano ba yan? Matanda na. Nakakalimutan na. Ito, Tamiya Cement. Yun. Tapos, ito yung weapon siya sa likod. Yung parang ano niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa ano. Ito, to. Yan. Which is yung mini version na nasa master grade. Ayan. Ayun. Ito yung sword. Medyo ano lang guys. Tight fitting. Medyo lang naman. Ayan, ito yung likod ng backpack niya. Tapos ito guys, nadi-disassemble yan. Medyo tricky lang kabit itong wings of light niya. Ang nga ng color is orange, Destiny na orange. Yun. Tapos ang alam ko si Daba naglabas na ng clear version nitong kit na to. Meron na siya sa meron na siya on market. Ayan, ito yan. Ayan yung wings. So, next, punta tayo sa articulation. So, articulation. So, ito yung ulo. Ayan. Ganyan lang guys, hindi siya naiikot 360. Kasi yung kanyang pisngi tumatama sa may collar. Tapos, yung kanyang shoulder goes up like that, and then yan yung pinakasagad niya. Sunod, etong kabila, ayan, natotodo naman ng 180. Nakokobera lang ng shield. Tanggalin natin yung shield para makita nyo guys. Ayan. Tapos yun nga yung abs. Punta tayo sa abs. Wala ako nun. Tabs lang. Tapos, naiikot din to. Ganyan. Hindi rin siya nasasagat. May tinatamaan siyang armor. Ito, pagkakaalala ko guys, itong skirt armor, front skirt armor niya is magkadikit siya. Pagka nagupit nyo siya sa runner, pwede nyo siyang paghiwalayin para independently nagmo-move. Sa likod na back skirt, walang movement. Ano siya, isa siyang one piece siya. Tapos yung legs goes up like that, and then like that. Okay naman. So punta tayo sa paa. Ba't ganito si Destiny, no? Parang naka high heels. Ito yung paa. Ayan. Up and down. Ayan. Natotodo naman siya pababa. Pataas, hindi naman. Wala siyang movement pataas. Yung ankle armor niya, hindi naman loose, sakto lang. Yung sideways niya guys, masyadong mahaba kasi itong side skirt. So may movement din na nangyayari diyan. Ayan, may movement din na nangyayari diyan. Gumaganon siya. Ayan. Para mailabas niyo yung skirt niya. Ayan.
So yun yung sa articulation niya. When it comes to sa ano kanyang accessories, ito yung sword niya. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung sword niya. Medyo matigas. Ayan. Ay kakabit yan ng ganito. Ang itsura niya. Tapos, eto. Hindi ko alam kung anong tawag sa baril niyang ito. Basta baril. Ayan. Loose. Medyo loose siya. Kailangan, ayun. Pero hindi na, ayun. Ano lang, maluwag lang yung ano, pagkaka, ano ng plastic. Ayan. Eto guys, medyo masikip. Sa palm niya, anong pangalan na, nakalimutan ko. Pagka kinabit yung ganyan, medyo masikip siya. So, kailangan nyo siyang luwagan. Ayun. Kailangan nyo mag-drill para mapasok yun. Sa akin, hindi ko pa ginagawa. Kasi talagang, ano lang, pagkabuo ko, display lang. Ganun. Tamad ako eh. Ang stand na ginagamit ko, ito. Action base, di ko alam kung pang ilang action base to eh. So nabili ko lang to kay Hobby Wang ng ano ng, kung di ko nagkakamali, 100 pesos. Ayan, ito yung ginagamit kong action base. Okay naman siya, matagal na rin sa akin to guys. May isang taon na rin mahigit sa akin to. Dito ko siya kinakabit. Ito kasi pagka dito ko siya nilagay, na out of balance siya. So hindi ko siya never ko siyang ginamit. Ay, shield pa pala. Ito yung shield niya. Yan. Nabubuksan yan. Parang sa master grade. Yan. Kung gusto niyo, pwede niyo kulayan to ng kulay gray ng Tamiya, ng ano, ng Gundam marker. Yan. O kaya Tamiya paint. Yung beam rifle niya, okay naman. 2-piece. Pagkakabitin. Ayan. So, there you have it guys. So, wala naman siya pagkakaiba sa regular na Destiny Gundam na high grade. Kulay lang. Parang ano lang. Kasi ito parang special lang sa pilot na si Hein eh. Si Hein. Ayan. Hindi siya lumabas sa anime. Sa manga siguro. Ayan. Okay yung proportion niya guys para sa akin. Solid. Ganda. Kakabit ko yung wings para mas angas. Yan. Wala ako nung ano guys eh, nung yung original color ng Destiny. Pero okay na okay ito, solid. May re-recommend ko ba to? Sulit ba to? 100% sulit guys. Sulit na sulit. Nabili ko to sa halagang $299. Pero as of now, parang huling kita ko parang bumababa yung presyo ng 15 pesos. So yun. Kung gusto nyo umorder, ilalagay ko yung link sa description ni Hobby Wang kung gusto nyo bumili. Sa halagang $285 to $299. Yan. Si HG CE Revive Destiny Gundam Hein Western Floss Custom. Ayan. So, there you have it guys. Salamat sa panonood. At panoorin nyo aking mga playlist. Ayan. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Ayan. And then, sa mga bagong subscribers, maraming salamat din. Welcome kayo sa aking channel. Shout out sa inyong lahat. And, so ulitin, this is Shanix and see you on my next episode.